Magandang umaga mga bata! Ako si Teacher Aliyah na magtuturo sa inyo ng pang-abay na pamanahon. Pero bago tayo dumako sa ating aralin, magkakaroon muna tayo ng pampagana na konektado sa ating aralin na pang-abay na pamanahon. Ang pamagat ng ating pampagana ay kailan nangyari ang kilos. Simple lang ang laro. Kailangang basahin ang bawat pangungusap sa kanang bahagi ng screen at hanapin sa kaliwang bahagi ang pang-abay na pamanahon na tumutugma sa pangungusap. Tara! Magsimula na tayo! Unang katanungan. Naglaro kami sa parke. Blank. Naglaro kami sa parke. Blank. Ano sa tingin nyo ang tamang sagot? Kahapon? Ilagay natin. Ikalawang katanungan. Mag-aaral ako ng aking takdang aralin, blank. Mag-aaral ako ng aking takdang aralin, blank. Ano ang tamang sagot? Mamaya? Ilagay natin. Ikatlong katanungan. Pumunta kami, blank, sa SM. Pumunta kami, blank, sa SM. Ano ang tamang sagot? Kanina? Tignan natin. Ikaapat na katanungan. Naglinis ako, blank, ng aking kwarto. Naglinis ako, blank, ng aking kwarto. Ano ang tamang sagot? Kagabi? Tignan natin. At para sa huling katanungan, blank ay may klase kami sa Filipino. Blank ay may klase kami sa Filipino. Ano sa tingin nyo ang tamang sagot? Ngayon, ilagay natin. Ngayon, titignan natin kung tama ba ang inyong mga sagot. Tama ang lahat! Ang galing niyo mga bata! Ngayon naman ay ibabahagi ko sa inyo ang layunin ng ating aralin. Sa katapusan ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang matukoy ang pang-abay na pamanahon sa loob ng pangungusap. Ikalawa, makabubuo ng simpleng pangungusap gamit ang pang-abay na pamanahon tulad ng kahapon, ngayon, bukas, kanina, kagabi, at mamaya. At dumako na tayo sa ating aralin. Ano nga ba ang pang-abay na pamanahon? Ang pang-abay na pamanahon ay tumutukoy sa mga salitang naglalarawan o nagpapakita ng panahon o oras ng isang kilos o pangyayari. Ito ay nagbibigay kahulugan sa kailan o gaano kadalas o paano isinasagawa ang isang gawain. Ang mga halimbawa ng pang-abay na pamanahon ay ngayon, bukas, kagabi, madalas, tuwing araw, at iba pa. Ngayong malapit na ang pagtatapos ng ating aralin, magkakaroon muna tayo ng pagsasanay upang malaman ko kung may natutuhan ba kayo sa ating aralin. Bibigyan ko kayo ng mga pangungusap at kailangan ninyong alamin kung ito ba ay nagpapakita ng pang-abay na pamanahon o hindi. Una, kahapon, naglaro kami sa parke. Ito ba ay may pang-abay na pamanahon o wala? Meron, dahil sinasabi kung kailan naganap ang isang kilos. Pangalawa, pupunta kami sa zoo bukas. Ito ba ay may pang-abay na pamanahon o wala? Meron, dahil sinasabi dito kung kailan nangyari. Tulad ng nakikita ninyo, pwedeng ilagay ang pang-abay na pamanahon sa unahan, gitna, o hulihan ng pangungusap. Una ay ang unahan. Kahapon, nag-aral kami ng Filipino. Ang gitna naman, naglinis kanina ang mga bata ng silid-aralan. Ang hulihan naman, pupunta kami sa palengke mamaya. Magaling mga bata! Ngayon ay natutuhan ninyo kung ano ang pang-abay na pamanahon at paano ito ginagamit sa pangungusap. Natutuhan nyo rin kilalanin kung alin sa mga pangungusap
ang may pang-abay na panahon at ang wala. Tandaan, ang pang-abay na pamanahon ay nagsasabi kung kailan naganap, nagaganap, o magaganap ang isang kilos. Kapag natutuhan natin gamitin ito ng tama, mas malinaw at mas masaya ang ating mga pangungusap. Magpatuloy lang sa pag-obserba sa paligid at subukang tukuyin ang pang-abay na pamanahon sa mga bagay at pangyayari sa araw-araw. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Paalam! Mga guro, maaari ninyong ipakita ang video na ito sa inyong mga klase. Salamat!